Sa Pilipinas ngayon, isang hindi pangkaraniwang kababalahan ang sumisikat sa gabi. Mula sa mga flight attendant ing isang pangunahing airline mula Tokyo hanggang sa mga nasa katanghaliang gulang na babaeng Hapones, dumarami ang bilang ingga lumilipat sa Pilipinas. Iisa lamang ang dahilan, ang magpakasal sa isang lalaking Pilipino. Sa isang post sa social media na nakbabahagi ing magandang balita tungkol sa kasal, umabot agad sa milyon-milyon ang komento. Habang mas nakikilala nila ang nga lalaking Pilipino, mas lalo silang nabibigani sa kanilang alindog. Lubos kong inirerekomenda ang pagpapakasal sa isang Pilipino, sabi ang isang komento. Ano nga ba ang dahilan kung bakit labis na nahuhumaling ang nga babaeng Hapones sa mga lalaking Pilipino hanggang sa punto na handa nilang iwanan ang sariling bansa para sa kanila? Ano ang nakakagulat na katotohanan sa likod nito? Ako si Shuno Shusa, 48 taong gulang, isang direktor sa isang financial group na kaanib sa isang malaking korporasyon sa Japan. Ang aking asawa ay may malubhang sakit sa puso at samga huling araw niya sa isang ospital sa Pilipinas, nagkaroon ing problema sa komunikasyon sa pagitan ingga dokter at nurse na Pilipino. Pagkatapos nun, mabilis na lumala ang kanyang kalagayan. Sinabi nga dokter na hindi ito direktang pagkakamali sa medikal, ngunit para sa akin, ang araw na iyon ay naging isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi talaga mapakakatiwalaan ang nga Pilipino. Iyan ang paniniwalang pinanghawakan ko sa loob ang maraming taon. Ang Pilipinas ay isa pa ring umunlad na bansa malayong-malayo sa tumpag na sistemang yapan o sa malinaw na strukturang mamaunlad na bansa sa Europa at Amerika. Isang bansang hindi mapagkakatiwalaan sa damdamin at atrasado sa teknolohiya. Buong puso ko itong pinaniwalaan. Sa aking trabaho, tinanggihan ko ang anumang panukalang pamumuhunan na may kinalaman sa Pilipinas. Ilang taon na ang nakalilipas sa isang kontrata sa isang Filipino fund company, nakaranas ako ang malaking pagkalugi. Ito ay dahil sa panlup na pandaraya sa accounting. Ngunit dahil ako ang nag-aproba ang proyekto, natigil ang pag-usat ang aking karera. Ang Pilipinas ay isang lugar na hindi mapagkakatiwalaan sa personal na karanasan man o sa pera. Ito ang aking naging paninindigan kapag nakikipag-usap sa mga kasamahan. Lagi kong sinasabi, huwag kayong makikipagnegosyo sa isang lugar tulad ng Pilipinas. Ang kanilang kakayahan sa pamamahala ay hindi kailanman aabot sa pandaigdigang antas. Para sa akin, ang Pilipinas ay mas atrasado kaysa sa Japan, Europa at Amerika sa ekonomiya at kultura. At noon, isang nakakagulat na balita ang dumating. Tumawag ang dati kong kaibigan, si Emiko Ohashi. Shusha, nag-asawa ako muli, isang Pilipino. Nandito ako sa Maynila ngayon. Nanginginig ang kamay kong may hawak ng telepono. Kasing edad ko si Emiko at tulad ko namuhay mag-isa. Si Emiko na iyon nagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Sigurado ka bang okay ka lang diyan? Mapakakatiwalaan ba talaga ang malalaking Pilipino? Nang itanong ko iyon, narinig ko ang kasiglahan sa boses ni Emiko. Shusa, dito ko lang, unang nalaman kung ano ang pakiramdam eng tunay na mahalin. Ito ay isang mundong ibang-iba. Sa sandaling marinig ko ang salitang iyon, parang may gumuho sa isang sulok ng aking puso. Bakit sa Pilipinas pa? Bakit doon natakpuan ni Emiko ang kaligayahang labis kong hinahamak at hindi pinakakatiwalaan? Ano ang mayroon sa Pilipinas? Kailangan mong pumunta rito para malaman mo, Shusa. Ibang-iba talaga. Nang gabing iyon, uminom ako ng sake habang nag-isip. Ang Pilipinas na kilala ko, iyon na ba talaga ang kabuuan nito? Ngunit mabilis kong iwinaksi ang pag-aalinlangan. Hindi maaring magsinungaling ang aking mga karanasan.
ang lugar na kumuhasa buhay nga aking asawa, ang lugar na sumira sa aking karera paano ko ito pagkakatiwalaan. Ngunit ang nakbagong tinik ni Emiko ay patuloy na umaling-ongaw sa aking isipan. Sa Pilipinas na aking itinuturing na atrasado at hindi mapagkakatiwalaan, ano ba talaga ang nangyayari? Isang buwan ang lumipas at tumuntong ako sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Kailangan kong dumalo sa Asia Pacific Real Estate Investment Forum na ginanap sa Maynila. Sa totoo lang, labak sa aking kalooban, ngunit kailangan para sa negosyo. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, nagsimula ang una kong pagkabigla. Ang sistema niyang imigrasyon ay ganap na automatiko. Isang face scan lang at mabilis kang makakadaan mas mabilis at mas tumpak pa kaysa sa Narita Airport ang Japan. Kakaiba bulong ko sa sarili, paano nakaroon ng ganitong teknolohiya ang Pilipinas? Malamang panlabas na anyo lang ito, siguradong maraming problema sa aktual na operasyon. Naisip ko habang nakasakay sa MRT papasok ng lungsod, isang mas malaking pakalito ang naghihintay sa akin. Ang pasahero ay nagbibigayan ng upuan. Kapag may sumakay na matanda o may kapansanan, natural na may tumatayo para magbigay daan. Mayroon pang isang estudyante na sinubukang tulungan ako, isang dayuhan, sa paghahanap ang direksyon. Impossible. Siguradong pakitang tao lang ito, ayaw kong tanggapin, ngunit ang katotohanang nasa harap ko ay unti-unting yumayanik sa aking mga paniniwala. Pag check-in ko sa hotel, tinanong ko ang receptionist kung paano makarating sa venue ng forum. Huwag po kayong mag-alala ma'am. 20 minuto lang po iyan sa MRT. At kung maligaw po kayo, kahit sino po ay tutulong sa inyo. Mababait po ang nga Pilipino sa amga dayuhan. Ang natural na ngiti at tiwala ang babae ay nagdulot sa akin ang bahagyang pakailang. Gusto kong isipin na ito ay pakukunwari, ngunit tila ito ay taos puso. Kinabukasan sa forum, nakilala ko ang isang asset management consultant na nangangalang Paulo Reyes. Matapos ang aking presentasyon, nagtanong siya ng isang matalas na katanungan, hindi po ba masyadong konserbatibo ang investment strategy ng nga kumpanyang Hapones, lalo na po ang inyong pag-unawa sa maumuusbong na merkado sa Asia, tila hindi pa po sapat? Agad na namula ang aking muka. Bakit namin pagkakatiwalaan ang isang hindi matatak na merkado tulad ang Pilipinas? Mula sa mga nakaraang kaso, may mga isu sa kredibilidad. Mga nakaraang kaso po, sumeryoso ang mukha ni Paolo. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang insidente sa Filipino Fund Company? Ilang taon na ang nakalilipas, kumabog ng malakas ang aking dibdib. Paano niya nalaman iyon? Ang mas nakalilito ay ang kanyang kumpiyansa at sistematikong lohika. Marami po akong gustong sabihin tungkol diyan, pero hindi pa po ito ang tamang oras. Habang pabalik sa hotel, gulong-gulo ang isip ko. Ang matalas na tanong ni Paulo, ang kanyang kumpiyansa, ang Maynila na nakikita ko lahat ay salungat sa aking ganaw ng akala. Nang maligaw ako sa istasyon ng MRT, isang Pilipinong estudyante ang nahatid sa akin hanggang sa hotel. Nang magpasalamat ako, sinabi niya, wala po yun. Kung ang magulang ko po ang nasa ibang bansa, gugustuhin ko rin pong may tumulong sa kanila. Nang gabing iyon, nag-text si Emiko. Shusa, nasa Maynila ka na pala. Kung may oras ka bukas, makita tayo. 5 taon na tayong hindi nakikita. Miss na kita. Nang maisip kong makikita ko si Emiko pagkatapos ng 5 taon, kinabahan ako. Kasabay nito, nakaramdam ako ang mga pangamba takot na ang nakbagong si Emiko sa Pilipinas ay tuluyang wawasak sa manatitirang piraso ang aking paniniwala. Kinabukasan ng hapon, nakita kami ni Emiko sa isang coffee shop sa Bonifacio Global City. Ang Emiko na hindi ko nakita sa loob ng 5 taon ay ibang-iba na. Ang kanyang balat ay kumikinang, ang kanyang mukha ay masigla, at puno siya ang enerhiya parang bumata siyang 15 taon. Shusa, ang tagal na neting hindi nakita,
niyakap ako ni Emiko at tumawa. Ang kanyang ngiti ay sobrang toto na ako inalito. Nasaan na ang maingat at malungkot na si Emiko? Sobrang laki ing ipinagbago mo, Emiko, para kang ibang tao. O, malaki ang ipinagbago ko rito. Maging ako ay nagulat. Syusa sa totoo lang, nung nasa Japan ako, para na akong patay. Ikinuwento ni Emiko ang tungkol sa kanyang asawang Pilipino, si Mateo, kung paano sila nakakilala, kung paano sila ikinasal, at kung gaano siya kasaya. Para sa akin, ang lahat ng kwento ay parang isang fairy tale na mahirap paniwalaan. Ngunit ang mas malaking pagkabigla ay dumating kinabukasan sa forum. Tahimik na lumapit sa akin si Paulo at sinabing, tungkol po sa tanong ko kahapon, mayroon pa po akong gustong sabihin. Pwede po ba tayong mag-usap sa isang tahimik na lugar? Tungkol saan? Pagdating namin sa isang coffee shop, seryosong sinabi ni Paulo, yung insidente po sa Filipino Fund Company ilang taon na ang nakalilipas. Ako po ang nagbigay ng impormasyon nun. Sa isang iglap, nakblangko ang aking isip. Ano? Nalaman ko pong may nagaganap na pandaraya sa accounting salup ang aming kumpanya, kaya direkta ko pong iniulat ito sa Financial Regulatory Agency ang Japan. Dahil doon, nailigtas ang inyong kumpanya mula sa mas malaking pagkalugi. Nanghina ang aking mga tuhod. Ako, napunong galit, put, at kawalan ng tiwala sa mga Pilipino salup ng maraming taon sa katotohanan, isang Pilipino pala ang nagligtas sa akin? Bakit? Bakit mo ginawa iyon kahit na iyon ang sarili mong kumpanya? Dahil po, iyon ang tamang gawin. Ang mahalaga ay hindi ang nasyonalidad, kundi ang pagiging tao, hindi po ba? Ang mali ay dapat itama. Sa sandaling iyon, ang paniniwalang binuo ko sa buong buhay ko ay gumuho. Ang aking 48 taon nga paniniwala ay nadurog. Siguradong nahirapan po kayo, sabi ni Paulo, sa nangyari sa inyong asawa at pagkatapos ay sa issue sa investment. Nang gabing iyon sa hotel, tinawagan ko si Emiko habang umiyak. Emiko, totoo ba talaga ito? Hindi ba nagpapanggap lang ang lalaking Pilipino? Sobrang mali ko? Diba? Syusa, umiyak ka ba? Kailan ko huling narinig ang tunay mong boses? Anong klaseng tao ba ako? Gaano kalaki ang aking pagkakamali? Nahihiya ako sa aking sarili. Matagal na pinakinggan ni Emiko ang aking pag-iyak at pagkatapos ay malumanay na sinabi, Syusa, kung may oras ka bukas pumunta ka sa bahay. Gusto kang ipagluto ng asawa ko. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang lahat ng aking pagmamataas at kayabangan salup ang 48 taon ay nawala na. Itong hindi pamilyar na tao sa salamin namumugto ang nga mata, punong luha ang muka. Kailan pa ako naging ganito kahina? Anong katotohanan pa ang haharapin ko bukas sa bahay ni Emiko? Kinabukasan ng gabi, pumunta ako sa bahay ni Emiko, isang tahimik na apartment complex sa labas ng sentro ng Maynila. Sa komunidad, may mga matatandang nag-usap sa ilalim ng puno at mga batang naglalaro sa palaruan. Ang simple at payapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay na ito ay bahagyang nagpaantik sa aking puso. Si Mateo, ang asawa ni Emiko, ang nakbukas ng pinto. Siya ay isang pangkaraniwang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ang kanyang nga mata ay napakainit at ang kanyang ngiti ay taos puso. Hello po, Miss Sushuza. Marami na pong naikwento sa akin si Emiko tungkol sa inyo. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Ang kanyang magalang at mainit na pagbati ay nagpatango sa akin ng may pagkailang. Ang kakaiba, walang bakas ng panghuhusga sa kanyang nga mata, tanging isang mainit na pagtanggap. Pagod po kayo sa biyahe, tuloy po kayo. Ang bahay ay simple ngunit napaka-komportable. May malamyos na tuktok sa sala
at may mabangong amoy sa hangin. Sa dingding, nakasabit ang masasayang larawan ni na Emiko at Mateo, bawat isa ay sumisiga ang tunay na kaligayahan. Sa hapakainan, nakahanda ang ngapakaing Pilipino, ngunit napansin kong may ilang putahe na halatang istilong Hapones. Kayo po ba ang nagluto nito? Tanong ko. Opo, naisip ko po kasi na baka namimiss na ni Emiko ang pakain sa Japan, kaya sinubukan kong magluto na may Japanese flavor. Hindi ko lang po alam kung magugustuhan ninyo. Ang maalahaning kilos ni Mateo ay nakpaantik sa akin. Sinabi niya na para kay Emiko, nag-aral pa siya kung paano magluto ang pakaing Hapones. Nakita ko ang ilang Japanese cookbook sa kusina, halatang gamit na gamit. Nag-aral kang magluto ng pakaing Hapones para kay Emiko? Siyempre naman po, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Tungkulin kong pasayahin siya. Sinabi niya ito ng natural, na parabang ito ang pinakamakatwirang bagay sa mundo. Habang kumakain, maingat niyang sinabi, narinig ko po kay Emiko na pumanaw na ang inyong asawa. Siguradong napakahirap po para sa inyo. Tumango ako, habang nagsisimulang mamo ang luha sa aking lalamunan. Malumanay siyang nagpatuloy, noong namatay ang tatay ko, maraming taon ding mag-isa ang nanay ko. Nadudurok ang puso ko kapag nakikita ko siyang kumakain mag-isa. Tumingin siya sa akin, ang kanyang nga mata ay puno ng pag-unawa. Gaano nga ba kalungkot ang kumain mag-isa? Walang nagsasabing masarap? Walang nakmamalasakit kung busok ka na ba? Sa sandaling iyon, lahat ng damdaming pinigilan ko sa loob ng 4 na taon ay sumabog. Totoo nga, gaano kalungkot ang kumain mag-isa. Walang sinuman ang nagtanong sa akin niyan. Ang kawalan at kalungkutan na nararamdaman ko sa tuwing upo ako sa hapagkainan, ang pagnanais na may makasama sa wakas, may isang taong lubos na nakakaunawa. Pasensya na, bigla na lang akong nakaganito. Sinubukan kong punasan ang aking ngaluha, ngunit patuloy itong dumaloy. Okay lang pong umiyak. Dito, hindi niyo po kailangang itago ang nararamdaman ninyo. Kung malungkot ka, umiyak ka. Kung masaya ka, tumawa ka. Natural lang po yan. Hindi naman po tayo makina. Ang pakakaroon ang damdamin ay isang magandang bagay. Inabutan ako ni Mateo ang tisyu at tahimik na umupo sa tabi ko. Hindi nakmamadali, walang bahit ang pakainis. Hinawakan ni Emiko ang aking kamay. Syusa, nakpasya akong manirahan sa Pilipinas matapos kong marinig ang salitang iyan. Gaano kahalaga na may isang taong tunay na nakakaunawa sa iyong kalungkutan. Noon ko naintindihan. Sa Japan, lahat ay nagsasabing, kailangan mong maging malakas. Kailangan mong maging independent. Ngunit dito, ang kahinaan ay tinatanggap. Ang luha ay naunawaan. Sobrang laki talaga ang ipinakbago mo, sabi ko kay Emiko. Sa kanyang mga mata, may kapayapaan at kasiyahan na hindi ko pa nakita dati. Nagbago ako. Naging tunay na ako. Hindi na kailangang magpanggap, hindi na kailangang magsuot ang baluti. Ako lang kung sino talaga ako. Pagkatapos kumain, dumating ang ina ni Mateo. Isang lola na mahigit 80 taong gulang, dahan-dahang naglalakad gamit ang isang tungkot. Nang makita niya ako, ibinaba niya ang kanyang tungkot at mahigpit na hinawakan ang aking dalawang kamay gamit ang kanyang mainit at magaspang na mga palat. Napakarami mong pinagdaanan, Hija. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-isa, pinagdaanan ko rin yan. Ang init mula sa kanyang nga kamay ay dumaloy sa aking puso at muli akong napayak. Kailan pa ako naging ganito kahina? O baka naman, palagi akong mahina at malungkot, nagpapanggap lang na malakas. Hinaplos ang lola ang aking likod, iyak mo lang lahat, Hija. Makakabuti yan sa'yo. Ang luha,
ay hindi kahiya-hiya. Ito ay isang paraan ng paglilinis ng kaluluwa. Nakpatuloy siya gusto ko rin ang Hapones, magalang may respeto at napakatatak ninyo, ngunit tandaan mo, paminsan-minsan okay lang maging mahina. Pamilya tayo rito. Samga salita ang lola, walang awa, tanging pag-unawa at pagtanggap. Ikinuwento niya ang kanyang buhay noong kabataan niya. Kung paano niya nalampasan ang kalungkutan matapos mamatay ang kanyang asawa. Walang taglamig na tumatagal magpakailanman hija. Ang taksibol ay palaging darating. Nang kebing iyon na sa kami ni Emiko. Sa labas ang bintana, nakniningning ang nga ilaw ang Maynila, ngunit ang init sa loob ang bahay ay mas nakakaalif. Emiko, napakatanga ko. Gaano? Ako naging mayabang para makamali ng ganito, kalaki tungkol sa Pilipinas, Syusa, hindi pa huli ang lahat para malaman mo. Pero 48 na ako, hindi pa ba huli ang lahat? Tiningnan ako ni Emiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Alam mo ba, noong bago pa lang ako sa Pilipinas, ganyan din ang iniisip ko. Pero ngayon, naniniwala ako na ang pagmamahal at ang pagiging minamahal ay walang kinalaman sa edad. Kung bata ang puso, bata ka pa rin. May nagsimulang magbago sa kaibuturan ang aking puso. Ang damdaming nagyelo-salo pang 4 na taon ay unti-unting natutunaw. Ngunit may takot pa rin akong buksan ng tuluyan ang aking puso. Kaya ko pa bang magtiwala at magmahal muli? Karapat dapat ba akong mahalin? Ilang araw ang lumipas, dinala ako ni Emiko sa isang espesyal na lugar, isang community center kung saan may pagtitipon nga nasa katanghaliang gulang na babaeng Hapones. Dito, malalaman mo na hindi lang ako ang nag-iisa. Maraming babaeng Hapones ang nakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang meeting room ay simple ngunit komportable. May mga welcome banner sa iba't ibang wika sa dingding. Sa mesa, may mga inihandang saat merienda. Ang mga dumalo ay nasa edad 40 hanggang 50. Mga babaeng Hapones na kasing edad ko na may ibang-ibang buhay sa Pilipinas. Ang fasilitator ay isang babaeng nagngangalang Tanaka Yumi. Welcome sa amga bago nating kaibigan, sabi niya. Ito ay isang lugar kung saan nakbabahagi tayo ang karanasan at nakbibigay ang suporta sa isa't isa't. Ang unang nagbahagi ay si Sato Akemi, 45. 5 taon na po akong kasal sa isang Pilipino. Sa Japan, tinatawag akong biyuda at kakaiba ang tingin sa akin nga kamag-anak at kaibigan. Ngunit dito, walang ganoong tingin. Ang pamilya ng asawa ko sa unang pakikita pa lang namin sinabi, "Welcome to our family." Ang nakaraan daw ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay ang kaligayahan ngayon. Sumunod siya, madahan ako 52 na may luha sa mga mata. Ang asawa ko po ay may terminal cancer. Ang doktor at nurse dito sa Pilipinas, hindi lang katawan niya ang ginamot, kundi pati na rin ang puso nga aming buong pamilya. Araw-araw, hawak nga asawa ko ang kamay ko at sinasabing, lalaban tayo ng sabay. Kahit sa pinakamasakit na sandali, inaalala niya kung pagod na ba ako. Sa Japan, sinasabi nilang kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Dito, sinasabi nilang okay lang maging mahina, okay lang magdalam hati, okay lang magmahal ng lubusan. Sa sandaling iyon, gumuho ang puso ko. Noong may sakit ang aking asawa, mag-isa lang ako, ang malamig na pasilyong ospital, ang dekahon na pagamot, ang nga salitang pampalubak-lub na lalo lang nagparamdam sa akin ngang kalungkutan. Sumunod si Suzuki Keiko, tinatawag pa rin akong ate ing nga kapitbahay. Sabi nila ang edad ay nagdadala ing karunungan. Ngayon, 70 na ako, pero mas buhay na buhay ang pakiramdam ko kaysa noong 40 ako.
Nagbahagirin si Hayashida Ki, 48. Hindi ako nag-asawang muli pero nakahanap ako ng pamilya rito. Ang nga kaibigan kong Pilipino, tinatrato ako na parang tunay na kapatid. Kapag may okasyon, lalo na tuwing Pasko, laging nila akong inimbitahan. Sabi nila, masyadong malungkot ang mag-isa. Isang beses nagkasakit ako at araw-araw akong binisita ang kapitbahay kong si Aling Nena. Ipinagluto niya akong lugaw. Sabi niya, nandito ka mag-isa, kami ang pamilya mo. Nun ko nalaman, nakahanap na ako ang tunay na tahanan. Habang nakikinig sa kanilang nga kwento, lalong luminaw sa akin ang espesyal na katangian ng Pilipinas, isang kahangahangang kultura ng pagtanggap sa mga tao kung sino sila, anuman ang kanilang edad, nakarang o nasyonalidad. Paano po ang pakiramdam niyo ngayon, Miss Shusa, tungkol sa Pilipinas? Tanong niya isang babae. Natihilan ako. Lubos po akong nakamali. Nakamali ako ang pagkakilala sa Pilipinas. Nanginginig ang aking boses. Majing sa teknolohiya, marami silang aspeto na mas nauna pa sa Japan. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang puso ng nga tao. Sa Japan, sanay kaming magpanatili ang distansya. Dito, ang pagmamalasakit ay natural. Ang pagtulong sa isa't isa ay inaasahan. Ang pagkakaibang ito sa kultura ay nagtulak sa akin na pag-isipang muli kung ano ang tunay na kayamanan. Hinawakan ni Emiko ang aking kamay. Shusa, ngayon naintindihan mo na, di ba? Kung bakit ako masaya rito. Oo, naintindihan ko na. Isang kahangahangang lugar ang Pilipinas. Kinabukasan ang hapon, muli kaming nakita ni Paulo. Isasama niya ang kanyang ama sa ospital. Ang paraan ang pag-alaga niya sa kanyang ama na mukhang nasa 80 na ay nakabigla sa akin. Dahan-dahan niyang inaalalayan ang kanyang ama na mabagal maglakad. Tay, dahan-dahan lang po. Marami po tayong oras. Kung masakit ang tuhod niyo, pwede po tayong magpahinga. Ang kanyang boses ay puno ng lambing at pasensya. Naalala ko kung gaano ako naging may nipinong may sakit ang aking asawa. Sa lobby ng ospital, nakausap kami. Lagi niyo po siyang sinasamahan dito? Opo. Medyo mahina na po ang kalusugan ni tatay. Pero hindi ko po ito nararamdaman bilang isang pasanin. Ito po ang dapat gawin. Sa Japan, marami ang naglalagay ng kanilang nga magulang sa nga nursing home. Mayroon din pong ganyan dito, sabi ni Paulo. Pero para sa amin, dapat makakasama ang pamilya. Pinalaki niya ako. Ngayon, ako naman ang mag-alaga sa kanya. Ito po ang siklo ng pagmamahal. Nagbago na po kayo, sabi ni Paulo. Noong una tayong nakita, tila hindi niyo gusto ang Pilipinas. Oh, malaki ang ipinakbago ko. Lubos kong hindi naunawaan ang Pilipinas. Isa itong napakagandang bansa. Noon, maingat na nagtanong si Paulo, narinig ko po na nahirapan kayo noong inaalagaan ninyo ang inyong asawa. Siguradong napakahirap po na pasanin iyon mag-isa. Biglang namu ang luha sa aking mamata. Mag-isa lang talaga ako noon. Hindi ko alam kung paano mag-alaga ang may sakit. Napakalungkot na panurin ang mahal mo sa buhay na unti-unting nawawala ng mag-isa. Hindi po totoo yan, mariing sabi ni Paulo. Ang pagmamahal ay hindi perpeksyon. Ang pagmamahal ay ang pananatili sa tabiing isang tao. Ginawa niyo po ang lahat ng inyong makakaya. At sapat na po iyon. Kayo po ay isang mahalagang tao at karapat-dapat na mahalin ng lubusan. Sa sandaling marinig ko ang salitang iyon, ang bahagi ng aking puso na nagilo sa loob ng 4 na taon ay tuluyang natunaw. Pagkatapos ang check-up, lumabas ang ama ni Paulo. Nang makita ako, ngumiti siya. Paulo, kaibigan mo ba siya? Opo, tay. Si Mas Shusa po, galing sa Japan.
Naku, nak isa kalang dito sa Pilipinas hija, sa bahay ka na magapunan mamaya. Naku, huwag na po, nakakahiya. Umiling ang matanda. Hindi nakakahiya. Hindi masarap kumain mag-isa. Mas masaya kapag may kasama. Isa pa, bisita ka. Kaming nga Pilipino, gustong-gusto neming mag-asikaso ng bisita. Nang gabing iyon, sumama ako sa kanila. Isang tipikal na 3 henerasyong pamilyang Pilipino. Ang bahay ay hindi malaki ngunit napakainit ng pakiramdam. Ang sala ay puno, engga larawan ang pamilya. Mula sa kusina, may amoy ang masarap na pagkain. Sinalubong ako ang ina ni Paolo, isang mabait na babay. Welcome hija, welcome. Ang hapunan ay puno ng tawanan. Nandun ang asawa ni Paolo at ang kanilang 2 anak. Ate Syusa, marunong po kayong magtagalog? Tanong ang bunsong anak na babae. Kaunti lang, sagot ko. Wow, galing. Gusto ko pong mag-aral ang Japanese, sabi naman ang anak na lalaki. Habang pinagmamasdan ko ang masayang pamilya na puno ng iba't ibang emosyon ang aking puso. Ito ba ang buhay na palagi kong pinapangarap ngunit hindi kailanman nagkaroon? Ang pakiramdam na napapaligiran ang pagmamahal, ang pakiramdam na kabilang ka. Pagkatapos ang hapunan, inanyayahan ako ang ama ni Paolo sa sala para maksa at magkwentuhan. Ang pra ay panlabas na bagay lang, sabi niya. Ang tunay na mahalaga ay ang ugnayan mga tao, kung saan may pagmamahal, doon ang tahanan. Habang pabalik sa hotel, sinabi ni Paolo, Syusa, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang pag-iwas sa pagbagsak kundi ang pagkatutong bumangon muli. Napakatapang niyo po. Maniwala po kayo sa inyong sarili na karapat dapat kayong mahalin. Sa huling araw ko, ipinakilala ako ni Paolo sa isang espesyal na tao, si Dr. Alejandro Villanueva, isang respetadong profesor in filosofiya sa Universidad in Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo sa Pilipinas? Tanong ang profesor. Marami po akong natutunan. Nalaman kong isa itong napakagandang lugar. Kami pong Pilipino, paliwanag ni Dr. Villanueva, ay mayroong isang mahalagang konsepto na tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Hindi lamang ito isang simpleng damdamin, kundi isang filosofiya. Ito ang pagtingin sa sakit ang iba bilang sarili mong sakit, ang pakikibahagi sa kaligayahan, at ang pagkonekta sa mga tao na lakpas pa sa dugo at lahi. Mayroon din kaming pakikiramdam, ang kakayahang unawain ang nararamdaman ng iba kahit hindi nila ito sabihin. At higit sa lahat, mayroon kaming malasakit, isang malalim na pag-aalala na nagiging lakas para gawing pag-asa ang kalungkutan. Tumingin siya sa akin. Mayroon din kayong malalim na kalungkutan, ngunit iyan ay maaring maging puwersa para sa isang bagong simula. Samga salitang iyon, tumulo ang aking mga luha. Ang Pilipinas ay hindi lamang may modernong teknolohiya, kundi mayroon ding malalim na karunungan at filosofiya na kayang pahilumin ang puso. Profesor, mayroon po akong isang hiling. Gusto ko pong mag-aral ang Filipino. Gusto kong lubos na maunawaan ang magandang filosofiya at puso ninyo. Ngumiti ng malaki si Dr. Villanueva. Napakagandang ideya, ang wika ang kaluluwa ang isang bansa. Sa eroplano pabalik ng Tokyo, nag-download ako ng isang app para sa pag-aaral ng Filipino. Magandang umaga. Salamat. Mahal kita. Dahan-dahan kong sinanay ang aking sarili. Ngayon, alam ko na sa simpleng salitang iyon ay nakapalup ang isang malalim na katapatan at pakikipagkapwa-tao. Isang linggo sa Pilipinas ang nagpabago sa aking buong buhay. Ngunit hindi ito ang katapusan, ito ang tunay na simula. Isang buwan na akong bumalik sa Tokyo. Nagsimula na akong mag-aral ang Filipino sa isang language school. Sinasabi nga katrabaho ko, nag-iba ka, Syusa,
mula nang bumalik ka galing Pilipinas. Bakit mo sinasayang ang oras mo sa pag-aral nganyang wika? Dati mahihiya ako, ngayon ngumingiti na lang ako, hindi nila alam kung gaano kahalagang bagay ang kanilang pinapalampas. Isang araw, nakatanggap akong isang pakete mula kay Emiko, isang Filipino textbook at isang sulat kamay. Syusa, ito ang ngaletrang nagpabago sa aking buhay. Habang nag-aaral kaang Filipino, makakatuklas kaang isang bagong mundo. 3 buwan ang lumipas at ginawa ko ang pinakamalaking desisyon sa aking buhay. Nagsumita ako nga aking pagbibitiw. Magre-resign na po kayo? Tanong nga aking manager. Sa edad na 48, magsisimula kayong muli? Opo, magsisimula ako ang aking tunay na buhay. Kinabukasan, nag-book ako nga flight papuntang Maynila. Hindi ito isang business trip. Ito ang paglalakbay para sa aking pangalawang buhay. Ang edad na 48 ay maaring mukhang huli na. Ngunit naniniwala ako na ang tunay na kabataan ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang ibinigay sa akin ngang lugar na ito na tinatawag na Pilipinas ay hindi lamang modernong teknolohiya o kahusayan, kundi kung paano makmahal ng tao ng totu, kung paano makbahagi ang damdamin at ang lakas englub na muling mangarap. Kapag iwinaksi mo ang pagtatangi at kayabangan at tiningnan ang mundo ng may bukas na puso, makikita mo ang isang napakagandang katotohanan. Sana ang kwentong ito ay makapagbigay kahit kaunting lakas englub sa lahat. Ang edad ay isang numero lamang. Kung mayroon kang tunay na pagnanais, palaging possible na magsimulang muli.